Pwede. Bordy! Mas kilalanin po natin sila. May question na ating mga ninang judges. Ninong judges lang pala. Si AJ. Hi, AJ! Annyeonghaseyo. Anyong ginagawa mo dito? Ano, Koreano pa siya? Hindi, po. mukha Pure lang po, Filipino mama. po. Pure Filipino ka. Yes. Okay, AJ. Isa kang financial advisor? Yes po. What do you do for a living? Paano ka naging financial advisor? Bale, I take an examination po for that work po. And yung friend ko po kasi is a manager in that company. So, kaya ko po siya pinasok. And maganda po kasi yung advocacy niya. Ano naman ang ma-advise mo sa mga, okay naman, may mga kinikita naman, pero malaki din gumastos. Marunong po tayo mag-budget. So, kaya ayun po yung isa sa mga trabaho namin na para tulungan po yung mga tao na mag-budget po ng kanilang mga expenses po. Anong may papayo mo sa isang taong gusto mag-ipon? Ilabas mo rin sa kumpanya. Anong payo mo? So ano po, dapat po, kahit gaano po kalaki yung kinikita natin, dapat po binabudget po natin yung mga gastusin. Kasi po, kahit malaki po yung kinikita natin, kung malaki din tayo gumastos, is wala rin po tayong maiipon. Thank you. Thank you po. Si Kem. Si Kem na may pinaglalaban kanina pa. Hindi ko alam. Grabing energy. Grabe yung bubumpak-pak mo, no? Hi, Kem. Ito yung bubulong. Hello po, hello po. Ayan. Yes. Yes, ito naman tanong namin sa'yo. Ito ang tanong ng ating bubum-bum-bum. Ito naman, nag-aaral ka ng business course sa Australia. Yes po. Okay. Ito, ilang taon ka doon nag-aaral sa... 2 years po. Kasi by diploma po kasi every year meron kang diploma in business. On second year mo, advanced diploma in business. So, yearly po may certification kayo nakukuha. Bakit importanteng maging business-minded ang mga kabataan ngayon? Hindi kasi tayo bumabata. So, yung future natin, kailangan nating isipin. Andyan yung kailangan, meron tayong active income, meron tayong passive income, may multiple source of income tayo. Kasi based on my experience po, I lost a condo unit during pandemic. So, sabi ko, hindi pala pwedeng... Paano nawala yung condo unit? Kwento mo. Lumaki na po kasi nag-in-house financing eh. Na-stuck po ako sa Indonesia that time. So sabi ko, walang source, walang ibang negosyo na mag-fill in dun sa condo na meron na kumikita sana. Kung meron akong ibang pinagkakakitaan, kaya ko i-fill in dun. Pag nawalan ka ng trabaho, wala ibang pagkukunan. So yun po. Thank Salamat. you, Kem. Thank you. And of course, narito naman si Bordy. Hi, Bordy. Ito naman siya. Welcome, Bordy. Anak, okay ka lang, nak? Oo, sige. More-moreno naman ang beauty ni Bordy. Balita ko may nag-trending ka daw picture, ha? Ikwento mo nga sa amin yun. Ano yun? Ay, yung nag-trending po na picture na yun, nagbebenta po ako sa palengke. Ano tinitinda Karne mo? ng baboy po. Karne ng baboy. Actually, tumutulong po ako sa kasi family business namin. That's Good. nice. Ayoko talaga Paano akong nag-trending? tanong. Kwento, paano nag-trending? Oo, kasi di ba maraming Actually, ganun eh. Hindi ko po alam kasi, nasa school ako noon. Varsity po ako eh. That time po, nung tumulong ako sa palengke, di ko po alam na napicturean po ako. Tapos, nagulat na lang ako. Ang dami pong messages sa akin and notification na nagta-trending na daw po ako. Alam kong mahirap magtinda sa palengke, ha? Mahirap magbenta sa palengke. Yes. Bakit ba kailangan mong tulungan ang iyong mga magulang sa pagtitinda sa palengke? Kasi yung business na po yun po yung naging source of income po namin. Sa yun po yung ginagamit pampaaral sa mga kapatid ko. Kasi sa akin po, syempre, player ako. Naging scholar po ako. So, dapat lang talaga tulungan. Ano sinasabi sa'yo ng mga classmate mo? Varsity ka tapos nagbebenta ka pa rin sa palengke. Kumbaga, basketball player ka, ha? Natutuwa po sila. Syempre, kasi bihira po yung ganun eh. Oo. Alright. Thank you so much, Bordy. Salamat. Good luck sa'yo, Ano ka ba? ha? Don't touch mo, Bordy. Ha? Hawak ka ng hawak kay Bordy. Mama, hindi ko sinawakan. Sabi ko, thank you so much. Good luck sa inyo, boys! Mga ninong judges, pa-ready na po ninyo ang inyong mga scores. At konting araw na lang ay mabubuo na ang 12 Boys of Christmas. At sa araw mismo ng Pasko, magaganap ang pinaka-exciting na Grand Finals. Abangan niyo po yung mga tiktropa. Sino kaya sa tatlong boys natin ang makakapasok sa listahan ng 12 Boys of Christmas? Kuya Kim! Let me start with yung mga positive attributes ninyong tatlo. Si AJ, alam mo, K-pop na K-pop ang dating mo. Yes. Ang styling mo, ang itsura mo, wala ka pang ginagawa, ang dating mo, K-pop na talaga. Magkakamali ang tao pagka nakita ka, akala Koreano ka eh. And that's actually an asset. Kasi usong-usong K-pop na yun. Di ba? K-drama, K-pop. pasok. Pasok na pasok. Si Kem naman, ang kumpiyansa mo kakaiba. Talagang nakatayo ka pa lang dyan, alam na kagad na may kumpiyansa ka. At sinabi mong dati ka palang professional dancer, kaya pala ganun ka gumalaw. Ang galaw mo compared to the other two, angat ka kung sayawan ng usapan.
Si Bordy naman, meron kang shyness na halata, which is actually charming. Ngunit physically, ang ganda ng pagkaitim niya, no? Olive skin, Yes. may dating. Parang Richard Gomez. Tsaka Parang gano'n. inosente, Parang Richard Kuya Parang Richard Kim. Gomez. Ganyan din ako. Nung bata ko, inosente rin ako. Talaga? Saan? Mukha. Sa... Tingin? Keme! Pero, Bordy ha, overall, may X factor ka. And that's an asset. Isa lamang ang kailangan naming piliin at nakapili na kami after long deliberation with an average score of 93.2. Ang binatang pasok sa 12 Boys of Christmas, I see contestant number 3, Bordy! Ikaw ang ating 12 Boys of Christmas sa araw na to. Ayan. Congratulations! Congrats. Congratulations, Bordy! Pasok ka sa 12 Boys of Christmas! Mga tiktropa, tuloy-tuloy lang sa pagbibilang ng logo dahil marami pa tayong paandar at pasabog sa pagbabalik ng TikTok! Tropa, pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to. Very good ka! For more happy time, watch more TikTok Clock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.